Nakabangga ang driver, isang lalaki umano ang bigla na lamang umeksena sa lugar at maya-maya pa, pasimple na raw itong lumapit sa kanyang taxi at nang makakuha ng tiyempo, kinuha na raw nito ang magdamag na kinita ng taxi driver na aabot sa 4,600 pesos. Pati susi, kinuha pa raw igan. At matapos itong makuha ay dali-dali raw itong kumalipas ng takbo, papalayo. Pero hindi nito nalaman igan ay nakunan pala siya ng litrato nang umeksena siya sa pagtatalo ng dalawang nagkabanggaang driver. Dahil dito, may hawak ng litrato, mga pulis at sa kasalukuyan ay pinaghahanap na siya ng mga otoridad. Igan? Nandyan lang yun. Katabi-tabi. Oo. Sinabi mo nga, Igan. Sana mamaya papakita mo yung picture. Mamaya, Igan, papakita natin yan. Pakita makatulog yung mga residente dyan na natutulog habang siya ay nagnanakaw. Actually, Igan, natukoy pati yung bahay niyan. Kaya lang wala sa lugar. Pero nga, kampante yung mga otoridad na talagang makahuhuli nila sa mga susunod na oras o araw. Dahil nga, tukoy na nila yung lugar. Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Sa ibang balita naman, inaasa magkakarap sina General Magsaysay at General Manahan sa piskalya dahil susumpaan na po ni General ang kanyang reply affidavit. Pero naging emosyonal ang mga pahayag ni General laban sa kasintahan ng pinaslang na anak na si Ramjen Revilla. 5 taon kitang inalagaan, 5 taon na minahal kita. Pag may problema ka, sa akin ka lumalapit. Janelle, mahal ka namin. Pero wag naman to the extent na magamit mo ang aking pamilya. Hindi na raw kinakaya ni Janelle ang mga ginagawang umanong pandidiin ni Janelle sa kanya at sa kanyang mga anak kaugnay ng pagkamatay ni Ramjen. Pero sa text, piniliwanag ni Janelle na hindi raw niya intensyon na idiin si Janeline o ang kanyang pamilya. Sinabi lang daw niya ang kanyang nakita, narinig at naranasan ng mangyaring krimen. Hindi rin daw maintindihan ni Janelle kung bakit nasabing kahalintulan ng production assistant ni Ramjen na si Ronald Ancahas ang gunman. Gayong wala pa naman daw siyang inilalabas na detalye ukol rito. Yun nga, nilabas ni Jeneline yung picture ni Ancahas, di ba nakahubad yata yun na sabi daw ni Manahan, ni Janelle, ganito ang taas, ganito ang build. Pero sa unang affidavit, sinabi niya, payat eh, nakamaskara nga scream eh, di ba yun? Wala siya sinabing height or anything. Wala pa siya sinasabi. So ngayon, ang pinagbibintangan naman ng pamilya, itong PA. Si Hindi daw may Ancahas. access sa kwarto, di ba? Ancahas, Malas nabuhay siya nun eh. Si Janelle. Kaya nga nakakapagtaka na Sabi niya, nakita niya, pumasok sa kwarto ay si Mara. Mara. Nakakapagtaka ngayon si Jenny. Bakit siya nagagalit kay Janelle? Dapat nga magkakampi sila eh. Tama. Kaya naghahanap ka ng justice sa anak mo. Kailangan hirap din ang posisyon nga nung Jenny Lynn dahil ang Anak din yung akasado suspect. mga anak niya. Ayun na nga, para Hindi lang isa ha, dalawa o tatlong Buong anak pamilya. niya. Isa-isa na sila, di ba? At ngayong nalalapit na po ang Christmas break ng mga estudyante, panahon na rin para sa mga Christmas party. Pero paalala ng Department of Education, mas maigi raw na simple at hindi gaanong marangya ang mga selebrasyon ng Christmas party sa mga pampublikong paaralan. Base po sa Memorandum Order ng Kagawaran, bawal maningil ng kontribusyon sa mga bata. Pwede naman daw kasing mula sa donasyon at hindi sa pilitan ang paghingi ng perang gagastusin sa party. Ang lalabag raw dito, posibleng kasuhan ng administrative case. Naniniwala rin kasi ang DepEd na kahit walang pondo, magagawa naman ang paraan para maging masaya ang Christmas party. Sa ibang balita naman, bumubuti na raw ang lagay ni Kakusa Party List Representative Ranulfo Canonigo matapos pagbabarilin sa harap ng kanyang tahanan noong linggo po yan sa Marikina City. 4 na tama ng bala ang tinamo niya sa nangyaring pananambang at nagtamo siya ng sugat sa magkabilang braso, kaliwang leeg at hita. Pero hanggang ngayon, hindi pa matukoy ang mga nasa likod ng krimen dahil hindi raw naplakahan ang motorsiklong ginamit ng mga suspect. Malamang wala naman niyang plaka kung na talagang meron. Kung meron, nakaw na rin yun. Oo. Debate soon. Samantala, formal lang manunungkulan ang bagong Chief of Staff ng Armed Forces of the Philippines na si Lieutenant General Jesse Del Llosa. Sa turnover ceremony kahapon na pinangunahan ni Pangulong Noynoy Aquino, inilatag ng bagong AFP Chief ang kanyang 4 na plano. Yan ang mas pinaigting na territorial defense, internal peace and security sa loob ng AFP, disaster preparedness plan at ang pagpapatuloy ng mga reforma sa hukbong sandatahan. Dili naman ng Pangulo kay Del Llosa ipagpatuloy ang mga sinimulang pagbabago ni dating AFP Chief General Eduardo Oban. Ipinagmamalaki naman ni General Oban, lalabas siya sa AFP na walang tinatanggap na pabaon. Pero totoo lang, hindi ko naramdaman si Oban. Oo nga.
Hindi ko talaga Kasi napakaikling panahon ng kanyang panunungkulan. Hindi. Sayang, magaling yung mama eh. Oo nga eh. So dapat gawing fixed term na yung AFP. Para naman, yung sinasabi natin, reforma, Tuloy, moderno, tuloy, 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 di ba? tuloy. Pagkalalo- 3 years, ano magagawa nung 6 months o 5 months? Oo, Bueno eh. pala. Oo, parang ito kasi ano eh, pag tanaw ng utang Kaya na yun loob na nga. lang eh. Parang yung revolving door Seniority, policy na oo, sinasabi eh, nila. Hindi, total, sinira na naman ni Pangulong na yung seniority. Di ba hindi na siya na matagal-tagal naman? Matatagal pa, parang tuloy-tuloy yung ano, yung... Oo. Kasi ito naman si Jan Del Llosa, ito'y aide camp ni dating di ka Pangulong pa. Cory. Security. So ilang years bago siya mag-retire? Yes. So parang pag nakita mo yung lahat na nakapaligid ni Pangulong Noy, lahat naglingkod sa nanay niya. Parang wala siyang tiwala sa iba. Yung security niya, kailangan may connection sa nanay niya. In any Normal case, naman. wouldn't you Importante want siya na ng medyo citizen. kilala mo? Hindi, sayang yung ibang Pilipino may potensyal na wala namang political, ano mo yun. O baka Kasi hindi talaga, nakikilala. talaga eh. Ano ba, buwan na lang itatagal sa pwesto ng isang ialagay mo opisyal. Parang wala na talaga ma-accomplish yun. I'm hoping na dahil nga si Oban maganda naman yung kanyang track record, at least makipagtulungan na lang siya doon sa bagong AFP. At Eh, least gusto ko, sa Hindi mo mailagay sa ibang oo. pwesto. Baka maging DND secretary yan. Yan na lang. Pwede na nangyari Dati yun. si Gasmin, Pwede si na Gasmin na naglingkod din kay Pangulong Cory Aquino. Yes. Edad na rin si Gasmin. You go with who you trust. Formal lamang iniluklok sa pwesto bilang Archbishop of Manila si Most Reverend Luis Antonio Tagle kahapon. Sa isang seremonya sa Manila Cathedral, naganap ang pagtatalaga sa kanya kung saan pinalitan niya ang nagretirong si Gaudencio Cardinal Rosales. Kabilang sa mga dumalo si Chief Justice Renato Corona at ang mga kapatid ni Pangulong Noynoy Aquino. Ang Archdiocese of Manila ang tinuturing na pangunahing seat of authority ng simbahang Katoliko sa Pilipinas. Marami siyang magagawa. Yan. Tingnan mo yan. Marami siyang magagawa. 47. Bata pa nga. Si Cardinal Sin, 45. Yun ang nung pumasok siya. Nung naging arsobispo siya Tagal ng niya. Maynila. Kaya well-loved si Cardinal Sin. I'm so Ang tagal niya na. Bishop Tagle. Congratulations. Papakita ba yung dance namin? Sumayaw yata, hindi ba? Karakol. Nagkarakol, nagkarakol. Kasi So, Pasasalamat. hindi Saya-saya seniority ito, nila. ano? Yung basihan ng appointed siya niya. Santo Papa ang Santo ano, Papa. appointed eh, talaga. dito Oo. At may pag-asa kung talaga magtutuloy-tuloy na siya ay maging kandidato sa susunod na Santo Papa. Papabili. Ang tawag sa kanya, papabili. Papabili. Hindi Papa Ball. Hindi. Papabili. Nakapila. Nakabang. Kasi ang Santo Papa walang retirement yan. Hanggang matigo. Yeah, Saka siya papalitan. Malay mo, di ba? Siya magiging First Pope. Filipino, if ever. First Saka Asian very Pope, young. di ba? Asian ba? O ba? Asian, di ba? At ito na ba balita sports naman po tayo. Maayos na daw lagay na Mekanong si Giovanni Segura matapos ang pamamaga ng kanyang sentido sa laban nila ni Phil and boxer Brian Viloria noong linggo. Sa paunang pagsusuri na tuklasang nauwi ito sa fracture in the orbital floor kung saan kabilang sa sintomas ay ang pagkakaroon ng diplopia o pagdoble ng tingin. Ayon sa kanya manager na si Richard Bonta, kahit nalamog ang mukha ni Segura, hindi na raw niya kailangan dumaan sa operasyon at makakalabas na raw ito ng ospital sa loob ng 2 at 3 araw. Pinuri din ng kampo ni Segura ang ipinakitang galing ni Viloria. Sa courtesy call naman ni Viloria kina GMA Chairman and CEO Attorney Felipe L. Gonzon at GMA and President and CEO Gilberto Duavit Jr. Nagpahayag ng paghanga ang dalawa at sinabing maraming pagtagumpay ang mararating ni Viloria. Ang lakas pa ng sumutok ito. Grabe. Alam mo, napakaliit lang niya, di ba? Parang dos-dos. Pero pagka nakita mo yung suntok niya talaga. Parang nagkaroon ng pangalawang lupa. Hindi, para magkaroon ng bukol yung mukha mong ganun. Talagang, Usually pumuputok lang eh, no? iuntog mo ang sarili mo, konti lang bukol mo. Oo. Umalog talaga utang niya. Solid eh, no? Hoping na, Okay na, sana okay na. talaga. Oo, ayun na, nag-umpisa na. Ayoko na makita. Yan ang I am hoping. lupit ng boxing na Totoo kasalamat yan. tayo hindi dinanas nila Manny Pacquiao, Yes, oo. Donaire. Di ba kaya ang mga boksingero nagkakaroon lagi ng mga ano sa paningin, di ba? Nabubulag Sana walang permanent damage din kay Segura. Navarrete. No, at saka yung recently din bago maglaban Ay, si oo. Pacquiao mga last year. Oo na. Walang hindi dumalaw ba- na senador. Isa Kilala lang ni daw ang Chino. dumalaw. Yes, yes. oo, totoo yan. Kay, Yung isang boxer. ay naman. Isang boxer. Hindi, yung Hindi sila Vigores. 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 Yun siya yung, di ba? Nasa, Pero nakakalakad na sa naman ibang daw, bansa kaya pa lang. na hospital sa US Yes. pa, eh, di ba? Oo. Yun ang Okay. kailangan ng ano. Samantala, matapos ang pagtatanghal sa isang Pinoy noong 2009 bilang CNN Hero of the Year, isa na naman Pilipino po tumanggap ng parangal na ito ngayong taon. Siya si Robin Lim, mas kilala po siya sa